Naaalala mong malungkot na bahagi ng buhay mo na parang pakiramdam mo na walang-wala ka na talaga? Ayun doon, yung time na yun talaga, 2011. Ano yun? Yun, yung time na wala na talaga, wala na akong... Grabe, doon ko rin nakita na... Alam mo, totoo talaga ang Biblia. Sabi nga, all things work together for good, Romans 8:28, no? All things work together for good to those who love God, to those who are walk according to His purpose. Sabi ko ganun. Ako kasi palabasa ako ng Biblia, pero hindi ko naman sinabubuhay. So, baliwala din. Alam mo, ito mo, all things work together for good. Totoo din, kasi doon ko nakita na yan palang halagang 100, 200, napakahalaga pala yun sa ibang tao. Wala akong mahiraman. Diyos ko po, may mga natulungan ko noon, nalalapitan mo, hindi ka makahiram. Samantala kung pahiramin ko sila noong araw, libo-libo, parang wala lang sa akin. Paano feeling nila? Bali, wala lang sa akin ng pera noon. Kaya hindi natin iniisip na utang na loob. Hindi naman lahat, pero karamihan. Dumating ako sa punto na wala akong mahiraman. Alam mo, kahit 300 pesos, ang hirap. Oo, ang hirap. Kaya yung mga tao naman na yun, ngayon, kaibigan ko pa rin sila, pero hindi na, kumbaga, hindi na Pero ano pakiramdam mo sa sarili mo kapag ganung humihingi ka ng pera sa ibang tao? Naku, nakakahina talaga. Kasi hindi naman sa talagang sobrang down na. Ayaw mo na talaga mabuhay. Parang katapusan mo na talaga. Naisip mo yun? Naisip ko, talagang nagpapaba ng buhay ko lang talaga is yung mga anak ko. Yung mga anak ko. Pero wala namang sa punto na parang dumating sa punto na parang gusto mo nang tapusin yung buhay mo? Naku, wala nga akong katakot-takot eh. Yung mo, wala akong takot sa katawan dahil nga iniisip mo, wala ka ng kwentang tao, gano'n. Wala akong katakot-takot kahit nung panahon na ni Presidente Duterte, hindi ako natatakot. Saan ako nagpupunta, hindi ako natatakot kasi nga feeling ko parang wala na eh. Wala na lahat eh. Parang, pag maisip mo ngayon na, bakit nangyari sa akin yun? Parang, hindi ako mapaniwala na pwede pala mangyari yun. Ngayon, grabe, hindi naman sa pag-ano ngayon. Diyos ko po, ngayon, balik na naman ako sa dati na pag may lumapit sa akin, bigay ako ng bigay kasi grabe naman ang blessing. Sobrang. Ayun naman, balik. Ano yung pinanggagalingan nun? Yung nawala ka ng purpose sa buhay mo? Ayun, yung nag-iwalay ka sa pamilya. Wala kang karir sa nawala yung oo, pamilya kasi mo. hindi ko maisip na mangyari sa akin yun dahil very close ako sa mga bata. Tapos yung mga, awan Diyos, yung mga anak ko, nakapagtapos ng college na puro yung bunso ko, magna cum laude pa. Hindi, tuwan-tuwa talaga ako. Talagang hindi sila pinabayaan ng Diyos. Di ba? Nangyari sa akin, kung mag-alala ako, bahala sa mga anak mo. Hindi sila pinabayaan. At nagpapasalamat din ako kay Almira, siyempre na despite of ganun nangyari, yung mga bata talagang tuloy-tuloy lang. Yes, oo, napalaki niyang ganun. Kasi high school yung mga anak ko yun, liwalay kami. Pa-college eh. Paano ka naligtas sa ganitong kadiliman? 2013, nandito na ako sa Valenzuela. Paano nangyari? Ito nga, dito. Pero siyempre, paminsan-minsan, din pa rin maiwasan. Nag-aaway kami. Kaya ito nga, noong 2017 yung kay Duterte nangyari na napasamaan na naman. Kaya, actually, nagsimula ang blessing. Itong ayun, nung kinuha ko ni Coco sa probinsyano noong 2017, nag-guess ako ng probinsyano. Nag-guess ka doon? Para doon ko nakita ulit na pero gumagamit ka pa noon? Oo. Doon ko nakita na may value pa pala ako. Dati na wala tingin ko sarili ko, basura, na walang kakwenta-kwenta, na alam mo yun, yung wala akong karapatan mabuhay, yung gano'n, wala akong lugar sa mundo, parang gano'n. Ayun, probinsyano, bigla ulit, mga dumami na naman yan, sunod-sunod, mga palaro, basketball. Bumalik. Ang mga mayor sa telepono kasi pag binuksan mo, lahat ng mayor nandiyan sa akin number eh. Pag labas mo sa TV, parang bumalik yung mga opportunity sa buhay mo. Pero paano ka napalapit sa Panginoon? Hindi, talagang dati pa, Kristiyano talaga ako, Bible reader ako talaga. Kailan mo sineryoso yung Ang problema talaga lang sa akin, yun nga, yung nahiwalay ako sa asawa. Parang nawala ka sa focus. Nagalit ka eh. Wala na. Hindi ka na nagdadasal eh. Hindi ka nagdadasal, pero totoo talaga ang Bible eh. Ang Bible kasi manual talaga ng tao. So yun, dumating ang punto na, actually nagdatindaan ako eh, kay Brother Eli, kay Kuya Daniel Rason. Talagang nag-active ako, araw-araw talaga na, walang, araw-araw yan eh. Araw-araw Bible study, tas sa araya, araw-araw, gano'n mo talaga.
Mawawala ka talaga sa, wala ka ng ibang pwedeng gawin kundi dito eh. Kaya minsan, sabi ko, wala ka ng oras sa lahat. Kaya dyan, ulit ako. Basa ulit ako ng Bible. At yung mga anak ko naging lalong close ko. Ngayon, lagi nakita, di-dinner kami. Ngayon, awa ng Diyos, yan, nakatapos yung 3 anak ko. Okay na ulit ako. Isip ano sa tingin mo nagligtas sa'yo talaga? Ha? Ano nagligtas sa'yo? At nagpalayo sa'yo sa droga? Siguro yung ano sitwasyon mo ngayon. Kasi maganda na ulit, balik ulit yung dati. Binigyan ka ng second chance. Yes, balik ulit yung dati. Andyan na yung ang blessing talaga nandiyan yan. Parang hanggang, sunod-sunod. Tapos parang pakiramdam ko, parang yung rookie ako ng PBA na, alam mo, maraming parating. Excited ka pa? Yes, maraming parating na, minsan ngayon, dati, pag hindi ako nasama sa laro, sama-sama ng loob ko. Ngayon, may laro sa Amerika yung ibang legends. Parang, wala nang dating sa akin, hindi ba lang ako nagagal, di ako naiinis. Parang, okay lang, wala na. Okay lang. Ano yan, kalooban ng Diyos yan. Merong ibang nakahanda para sa akin ng Panginoon.